Hey, good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw na ng Tuesday. At dalawang araw na lang ay isang holiday na ulit. No? At December 25, ang paggunita ng Kapaskuhan o Christmas. No? At bago po yan, tayo po ay muli ngayong araw ito, araw ng Martes, December 23. Pag-uusapan po natin ang talata na kalimitang iniuugnay sa panahong ito. At ngayon po tayo idadako sa dalawang talata mula po sa Luke chapter 2. At ito po ay mula po sa talatang 9 at 10. At ito po ay pamagatan nating Joy Beyond Fear. Kung nga ba itong kagalakang ito sa gitna ng takot. At ito po ay sinasabi, receiving God's promise for all. At sa ating sisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito. At pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Lucas 2 verse 9 and 10. Lumapit at lumayo sa kalangitan nila ang isang anghel. Lumapit at tumayo sa kalangitan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na patuloy niyo po kaming ginagamit sa iyong mabuting salita, Panginoon. Nawa lahat ng aming mapag-aralan ngayong umagang ito ay aming maisapamuhay, madala namin, magamit, at maging gabay namin sa aming maghapon ngayong araw na ito. Ganon din, may bahagi din namin sa iba, at nang sa ganon, marami pa rin ang makakilala sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, sa kaligtasan at kalusugan na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din, Panginoon, humingi po kami ng proteksyon para sa paglalakbay ng aming mga anak mamaya, tanghali, Panginoon, makauwi ng ligtas dito sa aming tahanan. Maraming salamat po, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ngayon pong araw na ito ay sabi nga ay pag-usapan natin, no? Sabi doon, no? And the angel, no? Sabi sa Amplified Version, and the angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord flashed and shone around them, and they were terribly frightened. No, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Napakahalaga pong bahagi na ito, no, na isang pangako ng ating Panginoon Diyos. At dito po sa talatang ito, imagine natin, ang mga pastol, di ba? Alam natin sila ay nag-aalaga ng mga hayop, At noong panahon po na yon, ay ayon po dito sa Biblia, ang mga pastol ay tinuturing na low status workers. At ang mga taong ito po ay laging nasa labas ng lungsod. Sabi nga ay
amoy araw, amoy hayop, at hindi qualified para sa mga religious ceremony. Pero sila po ang pinili ng Diyos, no, dito sa yugtong ito. At yun po ang nakamamangha, no ho. At bagamat hindi sila qualified, no ho, sila po yung unang nakatanggap ng balita tungkol sa ating Panginoong Hesus, no? At yung mga pastol na ito ang siyang sabi nga ay pinagpala na unang makarinig ng balitang ito. Bakit? Kasi po ang gospel o yung salita ng ating Panginoon Diyos ay para sa mga taong alam nilang kailangan ng tagapagligtas. Hindi sa pamamagitan ng sabi nga ay feeling self-sufficient, no? Na ayos ka naman, okay ka naman, no? Pero ngayon, no? Marami po ang nakararanas ng takot, loneliness, at kawalan ng pag-asa. Pero gaya ng ginawa ng ating Panginoon Diyos sa mga pastol, no? Hinahanap niya o ng ating Panginoon Diyos ang bawat isa. Tayo sa gitna ng gabi o sabihin natin kawalan o sa gitna ng panganib, no, upang sabihin sa atin na huwag tayong matakot. May joy na handog ang Diyos para sa ating lahat. Maaring maitanong natin, bakit nga ba pastol ang pinili ng ating Panginoon Diyos? Sa Biblia, ang Diyos ay tinawag na pastol. Sabi nga doon sa Psalm 23 verse 1, ano ho? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ayan. Sabi doon, si Yahweh ang aking pastol at hindi ako magkukulang. At sabi doon, at ang ating Panginoong Hesus mismo ay ang sinasabi doon ay ang siyang ating the great shepherd o dakilang pastol. Ano ho? Sabi nga doon sa John 10 verse 11, di po ba? Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen. So dito po, ang pagpili sa mga pastol ay para ipakita na si Kristo ang tunay na pastol na naghahanap sa mga naliligaw. No, yan po ay pinatungkulan din ng Isaiah 53 verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh. Sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Yan. Kaya parang tayo daw ay naliligaw. Parang sa buhay natin. Mas pinipili natin ang makamundo, ang kasalanan. Subalit, ang lahat ng pataw na yan ay kinuha ng Diyos. 2,000 years ago, may pangalang Jesus. Ang ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Kaya nga po, noong unang panahon, ang mga pastol ay hindi pinagkakatiwalaan sa korte. Hindi sila maaring maging saksi sa anumang kaso. Pero ang Diyos, ginamit silang mga unang saksi ng pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan. Noong una, mga pastol ay natakot sa glory ng ating Panginoon. Di ba? Nabasa natin doon sa verse 9. At sa Biblia, ang glory ng Diyos ay kadalasang nakatatakot sa mga makasalanan. Sabi nga doon sa Isaiah 6 verse 5. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat.
Amen. No. Sabi nga po, bagamat ipinakita ng Panginoon, no, ang bagay nito, mayroong paghuhusga ang Diyos. At dito, kailanman, hindi nagpabaya ang Diyos. Bagamat sinasabi niya na merong hangganan ng lahat. At nakikita na nga po natin ang mga sign ng malapit ng pagdating ng Panginoon Diyos. Pero ngayon pong araw na ito, sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin na sapat ang kanyang biyaya upang tayo manumbalik sa kanya. Ito po'y tanda na ang Diyos ay hindi nagtatago sa templo. Siya ay lumapit sa mga makasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, minsan at malimit, no, sa ating buhay ay mas pinipili nating ilayo ang sarili natin kaysa sa Panginoon Diyos. Minsan, iniisip natin na malayo ang Diyos sa isang taong tulad ko. Isang kaisipan na nagbibigay sa atin ng misconception. Akala natin kailangan nating maging banal o holy muna bago lapitan ng Diyos. Pero ang Diyos mismo ang lumapit sa mga pastol. Hindi dahil sa kanilang karapatan, kundi dahil sa kanyang pagtitiwala. Pagtitiwala natin sa biyayang ito na handog ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya po doon sa Romans 5 verse 8, sabi niya po doon, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya kahit feeling natin na tayo na yung pinakamaliit, pinaka-broken hearted, o pinaka-unworthy, ang Diyos ay para sa atin, para sa iyo, para sa akin. Siya mismo ang naghahanap sa atin, gaya ng paghahanap niya sa mga pastol. Minsan, naisip din natin na ang kaligayahang ito, ang joy na ito, ay nakadepende sa kalagayan natin. Minsan, iniisip muna natin, kinakailangan maging okay ang lahat. O parang minsan, meron ka nakagalit, naging init ang ulo mo, wala na yung joy, wala na yung presensya ng Diyos. Mali po. Kaya, minsan, iniisip lang natin, pag masaya lang tayo, dapat saka tayo lumapit sa Panginoon Diyos. O minsan, kung okay yung career natin, yung love life natin, o finances natin. Minsan, kung sino pa yung okay na okay, walang problema, sila pa yung malayo sa Panginoon Diyos. They call them busy. Busy po kasi. Madaming dahilan. Pero, tandaan po natin, ang great joy na sinasabi ng anghel ay tungkol sa kaligtasan. Hindi sa pera o problem free. Minsan, kung sino pa yung mga taong nakaluluwag, kung sino pa yung taong maayos naman ang karir, maayos naman ang buhay, sila pa yung walang panahon at oras sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, kahit may problema ka, ang joy sa gospel o sa salita ng Panginoon Diyos ay hindi kailanman nawawala. At ito po ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa circumstances na meron tayo. Sabi nga sa atin ng Philippians chapter 4 verse 4 up to 7. No? Sabi doon, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Sa verse 5, sabi niya doon, padaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin
may pasasalamat. At sa huli, sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang gospel ay para sa lahat. At kung minsan iisip natin, ang Biblia ay para lang sa mga mabubuting tao. Kakamali po tayo. Tandaan po natin na ang mensahe ng anghel ay for all the people, doon sa verse 10. Kung para lang ito sa mga saint, sana'y ipinadala ang anghel sa mga pari sa templo. Pero hindi. Ipinadala siya sa mga taong hindi karapat-dapat para ipakita na ang biyaya ay sapat para sa lahat. Sabi nga sa atin sa Galatians 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya. Ang tinutukoy po ditong Griego ay tayo dahil hindi po tayo mga Israelita o mga Hudyo. Ang lalaki at ang babae, sabi nga doon, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga, hindi na natin kailangang ayusin muna ang ating sarili bago tayo tumawag sa Diyos. Kahit ngayon, pwede mong tawagin siya. Si Jesus ay dumarating para sa mga may sakit, hindi sa mga healthy. Sabi nga sa atin, di ba, sa Luke 5 verse 31. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Amen. Kaya nga mga kapatid, kapag natatakot tayo o kulang ang pakiramdam natin, parang kulang tayo sa pananampalataya, mahina tayo o nangihina tayo, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Mali po na isipin natin na kailangan muna nating magdepende sa sarili natin lakas at pananampalataya. Kahit sa panahon ng takot, hindi tayong lumapit sa Panginoon. Natural lang matakot. At katulad ng mga pastol ng panahon yon, natakot din sila nang makita nila ang anghel. Hindi sila nasermonan ng Diyos dahil sa takot nila. Sa halip, binigyan sila ng assurance. Ang Diyos ay nauunawaan ang ating pagkabigo, pero gusto niyang turuan tayong magtiwala sa kanyang salita. Sabi nga sa atin ng 2 Timothy 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Yan po ang espiritu na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga kung tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, matatanggap po natin ang pag-ibig na yun. Kaya nga po, kailangan po natin magpasakop sa ating Panginoon Diyos. Sabi dun sa verse 9, terribly frightened. No? Bakit? Kasi ang glory of the Lord, ang mismong kadakilaan at kabanalan ng Diyos, ang siyang sumakop sa mga pastol na yan. Natural sa taong matakot kapag nakakaranas ng supernatural encounter o crisis, no? Gaya ng problema, sakit, o kawalan ng kontrol. Pero mga kapatid, ang Diyos sa kanyang biyaya ay laging nag-uumpisa sa kanyang presensya bago ang kanyang plano. Kaya kahit sa mga panahong takot tayo sa future natin, failures, o mga unknowns, hindi tayo pinababayaan o pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Ang kanyang glory palaging kasama.
nandun lagi ang kanyang provision, ang kanyang pagtulong. Kaya nga sabi niya doon sa Isaiah 41 verse 10, Ako'y isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Sabi nga po, ang huwag matakot ay isang bahagi ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Ito yung the gospel of the joy. Kaya nga the reason of fearlessness. At ito yung sinasabi sa atin din ng talata. Sabi doon, do not be afraid. I bring you good news. Sabi of great joy. Bakit great joy? Sinabi doon. Ito po yung good news, the gospel. At ating Panginoon Jesus mismo ang nagsasabi na siya ang tagapagligtas. Ang siyang ipinanganak. Hindi lang feel good na balita ito. It's an ultimate solution sa takot, kasalanan, even kahit sa kamatayan. Kung meron tayong Jesus, kung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, naniwala tayo na siya ay 100% na tao at 100% na Diyos. There is assurance na ibinigay ang Panginoon Diyos for all people. Hindi lang para sa mga reliyoso o mayayaman. Kahit sa mga pastol na noong unang panahon ay tila nasa low status, hindi pinapansin, walang karapatan, outcast, parang sila po ay kasama sa pangakong ito. O kahit sinong pinakaaba, walang exemption, walang exempted sa biyaya ng Diyos. Sabi nga doon, di ba? Sa John 3:16, ano po sabi doon ng ating Panginoon? Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, purihin ng Diyos. Kaya nga, ang totoong joy, mga kapatid, ay hindi nakadepende sa circumstances natin, kundi sa pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus bilang Savior. Ikaw, kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus Christ bilang iyong personal Savior? Bilang iyong Panginoon? Kahit may takot, tandaan po natin, ang kanyang kaligtasan, ang siyang nagbibigay ng lakas loob at katiyakan. Sabi nga sa atin ng Romans 15 verse 13, Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. At yan po ay pangako ng Diyos para sa lahat. At ang mensaheng ito ng anghel, sabi nga, for all the people, ibig sabihin po nito, walang pinipili ang Diyos. Ang sino mang gustong maniwala, manampalataya, at tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, ipagkakalooban niya ng buhay na ganap at buhay na walang hanggan. Ito'y fulfillment ng propesiya. No? Sinabi po yan doon sa Isaiah 9 verse 6. No? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pagmamahal at siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yes. He is the Prince of Peace. Para sa lahi, para sa lahat ng lahi, lahat ng tribo, bansa,
o ano pa man ang status natin. Siya ang Prince of Peace. Kaya nga, wala pong tao na too far gone, no? Sabihin, walang taong malayo sa Panginoon Diyos para sa biyaya ng Diyos. Siya po ay naghahanap sa mga nawawala. Diba? Sa Parable of 99, diba? Doon sa Luke 19 verse 10. Sige, tingnan natin. Luke 19 verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Andyan po ang Panginoon. At kung tayo yung naliligaw na yon, andyan lang po ang Diyos. At from the moment na nangusap sa iyo ang Panginoon Diyos, maaari ngayon, kung gusto mong malinawan at gusto mong tanggapin ng Panginoong Yesus, pwede niyo po kaming i-PM. Kung nakarating ka sa mensaheng ito at nangusap sa iyo ang Panginoon Diyos, maaari mo po kaming i-PM upang paliwanag namin sa iyo at kung ninais mo at kung paano tanggapin ng Panginoong Diyos. Ito po ay available. PM lang po kayo. Libre, walang bayad. Dahil ang biyaya ng Panginoon Diyos ay para sa lahat. Kaya nga po, ang joy ng gospel o ng salita ng Panginoon Diyos ay dapat ibahagi sa lahat. Kahit sa mga taong iba ang paniniwala o lifestyle. Kaya kailangan po natin isa pamuhay. Sabi nga, itong joy beyond fear na ito ay kailangan nating lakaran o isabuhay. At paano natin gagawin yon? Una, kilalanin natin ang Diyos ang unang kumikilos sa ating buhay. He initiated the good news. Hindi tayo naghahanap sa Kanya. Siya ang naghahanap sa atin. Sabi nga sa atin sa 1 John 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Yan ang Panginoon Diyos. Ikalawa, i-focus natin ang isip natin sa ating Panginoong Kristo. Hindi sa takot, hindi sa circumstances. Sabi nga ni Paul, di ba? Fix your eyes on Jesus. Hebrews 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil ang kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. So yan po yung kanyang kalalagayan. At siya'y naghihintay sa atin. Kapag ang perspective natin ay nasa pag-ibig ng Diyos, nagiging liwanag ang joy sa dilim. Katlo, maging channel ng joy. Handa ka na ba natanggapin ng joy na ito? At ibahagi din sa iba? Kung naranasan mo ang kaligtasan, pamahagi din natin ito, ang hope na ito, sa ibang tao. Lalo na sa mga takot, broken, o feeling unworthy. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang joy na nabanggit ng anghel ay hindi temporary happiness. Ito'y deep, unshakable confidence na ang Diyos ay hindi kumikilos o gumagawa ng paraan para sa iyong kaligtasan at kapayapaan. O siya po ang tanging daan. Kahit may takot ka ngayon, tandaan natin, mas malakas ang biyaya ng Diyos kaysa sa anumang dahilan ng anumang pangamba na meron ka ngayon. Dahil siya ang Diyos, ang siyang gagawa ng paraan sa lahat ng yan upang maranasan natin ang kaligtasan at kapayapaan. Kaya po ang gospel ay para sa mga taong takot pero gusto makinig sa ating Panginoon Diyos.
Ang gospel ay para sa mga taong feeling invisible, pero pinili ang Diyos. At ang gospel na ito ay para sa mga taong naghahanap ng meaning na hindi matagpuan sa worldly success, hindi magtagpuan sa mundong ito. Kaya nga po, ang mensahe natin mula po dito sa Luke 2, verse 9-10 ay hindi fairy tale. Ito'y totoong pangako na ang Diyos ay kumikilos sa ating takot at ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 5 verse 7, Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Ihagis ninyo, sabi nga sa Panginoon, ang anumang kabalisaan sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kaya huwag na natin patagalin. Tanggapin natin ang joy beyond fear na handog ng ating Panginoon Diyos. Sinabi rin sa atin ng Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and hope. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos. Diyan po ako magtatapos. At tutungo naman tayo ngayon sa Wednesday's Reflection. Magandang umaga po muli sa atin, mga kapatid. Tayo po ay napag-usapan natin itong banal na salita ng ating Panginoon, ang pagkakaroon po ng Diyos ng mga simpleng tao. Ang Diyos ay nagpakita sa pastol sa mga taong itinuturing na nasa laylayan ng lipunan, yung mga aba. Pinakita nito ang mga mensahe ng kaligtasan ay para sa lahat anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang pagtingin po ng Panginoon sa atin ay pantay-pantay. Wala po siyang tinitingnan. Wala siyang tinititigan. Lahat po tayo ay kanyang minamahal. Sa kabila ng kanilang pagkatakot, ang anghel ay nagpandala ng mensahe ng kagalakan. Ito ay pagpapaalala sa atin na kahit na anong panahon ng pagsubok, ang Diyos ay nag-aalok ng pag-asa at kagalakan. Kung ano man po yung mga sitwasyon na ating pinagdadaanan, andyan po ang Panginoon para tulungan tayo. Ang mabuting balita ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa buong bayan. Ito ay nagpapahiwatig na ang sa buong mundo ay saklaw ng pag-ibig at kaligtasan ng ating Panginoon. Kahit po huwag po natin iisipin na mas mapalad ang mga pastol, mga pastol, at mga naglilingkod sa ating Panginoon sapagkat lahat po tayo ay pantay-pantay sa ating Panginoon. Hindi po niya, sabi nga po, pumunta siya dito para sa mga makasalanan, para sa mga may sakit, hindi para sa mga magagaling na, para sa may pera. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Kaya kung ano man po ay ang ating mga pinagdadaanan, idulog po natin sa Kanya, ilapit po natin sa Kanya, sapagkat ang kapayapaan at habag ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang presensya ng anghel ay nagbibigay ng kapayapaan at nagpapawi ng takot, nagpapakita ng habag ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ating pong buhay, maaaring makaranas tayo ng takot, pag-aalala, ngunit tulad ng mga pastol, maaari nating matanggap ang mensahe ng kagalakan at pag-asa. Dito po sa pinag-aralan natin sa Lucas 2 verse 9 and 10 ay isang paalala na ang Diyos ay laging naandyan, laging present, laging nasa tabi lang natin, nag-aalok ng kapayapaan at nagdadala ng mabuting balita sa ating buhay. Kaya wag po natin kakalimutan ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon natin. Sa umpisa pa lang po, sa umaga pa lang po, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat tayo ay buhay pa. Magagawa pa natin ang ating purpose dito sa mundo. Mag-sharean pa natin ng Word of God ang mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, at sa lahat ng
saan man tayo pumunta, maibabahagi pa natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya po palagi po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon at ang pangako po niya ay naandoon lamang nakahanda lamang sa atin at inaantay lang po niya na lumapit tayo sa Kanya. Kaya wag po tayong manghinawa sa paglapit sa presensya ng ating Panginoon at doon po tayo makakatagpo ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. So yun lamang po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Amen. Praise God. At purihin ang ating Panginoon Diyos. At muli tayo dadako sa ating mga partner online. At pinangunahan po tayo dito ayon sa aking comment section. No? Kaunahan dito ay aming inaanak, si Janessa, Azucena. At batiin na natin ang mag-asawa, si Tyrone at si Janessa Azucena, pamilya yan. Sa umagang ito. At sasundan na rin ang ating kumare, yan, si Azucena at ang Azucena Tanyo family, yan. Ang pagbati rin natin kay Brother Arthur at kay Carmeline Tanyo sa aming kumare. See you later. Yan. Yan, at magpapati na rin natin sa 2 kiddos, kay Pau at kay Julie. Yan, isang mapagpalang umaga. Yan. At kasama rin natin from Israel ang ating kapatid, no? Ang may bahay ng ating kapatid sa Panginoon, na si Brother Ian. Kasama po natin si Sister Maria Fe. Yan. At ngayon po siya po ay nasa Israel. Isang magandang umaga at pagbati natin sa buong Alejandrino family at sa buong pamilya at Artillaga family. At sa inyong anak na 2 magandang anak. Yan. At kasama rin natin from San Pablo City, no, Laguna, Philippines. Yan. Ang Andal Artillaga family. Kasama po natin sa pamumuno po ni Pastora Fe. At pagbati natin kay Sister Malu at sa kanyang anak, kay Mark and Michelle at sa kanilang mga anak, no, kay Isa, kay Suri at kay Seth, no, at syempre kay Abby, kay Sister Abby. Yan, at nabanggit na rin naman natin ang Abby, kasama rin natin from USA, no, subalit ibang Abby po ito. Yan, ang ating kapatid from Washington Seattle, no, ang batiin naman natin ang Dow family. At ito ay pinangunahan ni Nurse Abigail Dow at syempre yan, pagbati sa buong Dow family at especially kay Mamang, no, for good health, no. At kasama rin natin ang Arocena family, yan, sa pangunguna po mula po sa Liliw, Laguna. Kasama po natin si Nay Edna, yan, at isang pagbati po sa lahat sa buong pamilya diyan sa Liliw, Laguna. At from San Pablo ulit, kasama naman ulit natin, lagi natin kasama, no, kasama rin natin sa Bible study yan, no. Ay kasama rin po natin ngayon si Sister Nella Nonoso, at syempre pagbati rin natin kay Kuya Tony, no, at sa buong Nonoso family. Yan, at pagbati rin natin kay mula naman sa Bacolod City, kasama po natin si Kuya George Pios, no. Yan, at pagbati natin sa buong Pios family. At from Laguna ulit, no, dito sa Bungoy, no, ay Dolores, Dolores Bungoy, no, Laguna pa rin, ay kasama po natin si Tatay Victor at Nanay Tisi, yan, God's morning po, yan, Tatay Victor. At syempre nabanggit ko na nga rin kanina si Brother Ian, no, na kasama rin natin, no, ang kanyang may bahay. Yan, kasama rin po natin si Brother Ian, no, Ian Artillaga. At syempre yan, from Rizal, Laguna, no, kasama po natin ang manager ng St. Peter, si Ma'am Hazel Esmundo. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Ma'am. At God's morning. Yan, sa aking classmate ko po yan. No, napakabait po niyan. At kung kayo po ay nangangailangan ng
pangangailangan ng serbisyo ng St. Peter, maaari niyo po siyang tawagan. Yan. At from Makati, no, kasama rin natin, no, Makati City, ang ating kapatid, no, ating kapatid na ito ay napakasipag at talagang saludo ako sa paglilingkod na ginagawa mo sa ating Panginoon. No? So, yan, kasama natin ang Rianes family, no, sa pangunguna ni Sister Babes at ang ating Kuya Ramil, no, at kanilang mga anak, no, at praying, no, sa inyong anak na may sakit, no, at patuloy na dalangin natin, no, ang patuloy na kagalingan at pagtitiwala natin sa ating Panginoon at ganoon din sa anumang karamdaman, no, sa bawat pamilya ng bawat isa. At kasama rin natin si Nanay Gloria Benaluz from Bulacan, Chaong. Yan, kasama po natin si Nanay Gloria. Yan, isang mapagpalang umaga po at pagbati natin sa buong Benaluz, Kapus family, no, sa iyong anak na si Joseph, no. Yan, kay Brother Joseph. Yan, at kasama rin po natin si Tatay Chris, no, si Kuya Chris, no, ang ating kuya diyan sa Bulacan, no. At tuloy na kagalakan, no, nakita natin ang kalakasan at biyaya ng Diyos, no. At isang mapagpalang umaga po diyan sa Bulacan, Chaong. Yan. At kasama rin po natin ngayon ay okay, so yan. Hindi ko nakita si Ate Marta, no. Pero anyway, so pagbati na rin po natin kay Ate Marta Artiliaga, no. At malamang ay magkasama sila sa isang cellphone. At dahil dyan mga kapatid, dyan po tayo magtatapos at sa atin pong pagtatapos nawa, tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon Diyos mula po dito sa ating pinag-aralan sa Luke 2 verse 9 and 10 na pinamagatan nating Joy Beyond Fear, no? Kaya nga kung tayo ay feeling natin malayo ang Panginoon Diyos, nagkakamali po tayo. We need to receive God's promise for all, no? Yung pangakong ito ay para sa lahat, no? At ang nangako sa atin ay tapat. Kaya nga mga kapatid, sa yugtong ito, nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At bago tayo magtapos at bago tayo manalangin, nais ko ring batiin ng happy birthday ang aking pamangkin, no, na nasa Pampanga, no. At gusto kong batiin si Engineer Jovi, hindi lang pala pamangkin, no, aking inaanak din, no, pamangkin, inaanak, no. Yan, aming inaanak pala, no, na si Engineer Jovi Padilla Sabado, no. Yan, ang aming inaanak ay happy birthday sa iyo at patuloy ka lang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. At dyan tayo nagtatapos mga kapatid. Nawa, tayo po ay napagpala at tumabol. Ang ate Tina nandito, no? Ang asawa ng aking partner, si Architect Arnel. So yan, kasama rin po natin ngayon. At dahil dyan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli kami po ay nagpapasalamat sa mayamang biyaya at awa na iyong pinagkaloob sa amin. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na umaabot sa mga taong iniisip na mahirap abutin. Ikaw din yung Diyos na nagpapatawad, nagpapagaling sa lahat ng mga taong handang tanggapin ka bilang manggagamot, tagapagligtas, Panginoon. Kaya Panginoon, salamat sa lahat ng ito. At sa bawat isa na narito ngayon, ang dalangin po namin ay pagpapala. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa at pagkalooban ng pagkaunawa sa salitang ito. At hindi lang pagkaunawa, subalit pagkilos ayon sa salita na naaming natanggap. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katwiran upang lakaran namin ang katotohanan ng iyong pagpapala sa umagang ito. Bigyan mo kami ng lakas, karunungan, at puso ng pagsunod. Alisin mo sa amin ang masuwaying puso at isipan. Pagkalooban mo kami ng kalakasan na nagtutulak sa iyong plano, sa iyong layunin, at sa iyong pag-ibig. Muli sa lahat ng ito, tunay na ang iyong diwa
ay ang diwa ng pag-ibig. At kami po ay nagpapasalamat na sa lahat ng ito, kami po ay tinuturuan mo, ginagabayan, at patuloy, Panginoon, na hinuhubog ayon sa iyong kalooban. Again, Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang pasasalamat at papuri, at sa bawat isa na dumalo, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Bigyan mo po ng bawat isa, Panginoon, at tugunan ang anumang pangangailangan, maging ito man ay kalakasan, kagalingan, probisyon sa anumang mga bagay, Panginoon. At dalangin po namin na magamit ang lahat ng ito sa iyong kaluwalhatian. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos Ama, at sa iyong patuloy, Panginoon, na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At salamat, Panginoon. At ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Hindi ko pala nakita si Naywini. Wala dito si Naywini. Okay, Naywini, ayan, Naywini, nabati ko kayo, no? Wala dito, no? At umabol din ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan, pinabati ko rin. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. And that's all. God's morning, everyone.